Ang isang mayamang negosyante ay nagsusugal na pakasalan ang kanyang pangkaraniwang kasambahay, ngunit ang kanyang matutuklasan sa kanilang gabi ng kasal ay ikagugulat niya. Bago tayo magsimula sa kwento, mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam kung saan ka nanonood. Ngayon, mag-relax at mag-enjoy sa kwento. Ang Diaz Mansion ay puno ng enerhiya habang umabot sa rurok ang malaking salo-salo. Si Manuel Diaz, ang host ng gabi, ay nakatayo sa gitna ng pagtitipon, napapaligiran ng kanyang mga mayamang kasamahan. Ang silid ay puno ng tawanan, champagne at mga usapan na puno ng kayabangan. Gaya ng dati, si Manuel ay may natural na kakayahan na magpatahimik ng karamihan gamit ang kanyang tiwala sa sarili. Isa sa mga bisita ay si Pedro Suarez, isang lalaki na kilala sa kanyang matalim na katalinuhan at hilig sa paglikha ng gulo. Hawak ang baso ng alak, nilapitan niya si Manuel na may maloko at mapanuksong ngiti. "Manuel," wika ni Pedro, ang tono niya ay puno ng aliw. "Lagi mong sinasabi na may kapangyarihan ng pera na baguhin ang kahit ano, na gamit ang tamang halaga. Kahit anong bagay sa mundo ay mabibili o mababago." Halos walang reaksyon si Manuel, itinaas ang kilay habang malamig na sumagot, "At hindi ba't totoo iyon? Ang pera ang pinakamalakas na puwersa. Sa pamamagitan nito, wala nang hindi kayang abutin." Itinagilid ni Pedro ang kanyang ulo, parang iniisip ang sinabi. Madali lang sabihin iyan kung ikaw ay napapaligiran ng mga tao na laging sumasang-ayon sa iyo. Pero kaya mo bang patunayan iyan? Tahimik na bumagsak ang silid, ang lahat ay naging mausisa. Inilapag ni Manuel ang kanyang baso sa mesa at ikino ang mga braso. "At paano mo ba ako gustong patunayan ng isang bagay na sobrang obvious?" Lumingon si Pedro at tinitigan ang buong silid bago napansin ang isang tao. Si Rowena, isang kasambahay na may hawak na tray ng mga baso ng champagne. Tahimik siyang dumadaan sa karamihan, ang madilim na buhok ay maayos na nakatali sa isang bun at ang kanyang uniforme ay malinis at walang dungis. Nakayuko siya, abala sa kanyang trabaho. Itinuro siya ni Pedro ng may mapanuksong ngiti. "Paano siya? Ang kasambahay mo. Siya ay kabaligtaran ng iyong karaniwang tipo. Perfect para sa hamon na ito." Sinundan ni Manuel ang tingin ni Pedro at nakilala si Rowena. "Hindi ka seryoso. Pakasalan ang kasambahay, lampas na sa katawa-tawa." "Bakit hindi?" tanong ni Pedro, ang tono ay puno ng kasiyahan. "Kung ang pera talaga ang may kontrol sa lahat, madali lang yan para sa'yo. Pagkatapos ng lahat, ikaw si Manuel Diaz. O, natatakot ka bang matalo?" Tumaas ang tensyon sa hangin habang ang lahat ay nakatingin kay Manuel. Nararamdaman niya ang bigat ng kanilang mga inaasahan. Kung tatanggihan niya ang taya, magmumukha siyang mahina, isang imahe na hindi niya kayang itaguyod. Pinagtipon ni Manuel ang kanyang mga labi, iniisip ang kanyang mga opsyon. Pagkatapos ng ilang sandali, inilabas niya ang kanyang baso ng alak, dahan-dahang sumipsip at ngumiti. "Sige, 3 buwan sa kanya at ipapakita ko sa iyo na wala akong hamon na hindi kayang talunin." Isang bulungan ang kumalat sa buong silid, may mga natatawa at may mga nagbubulungan. Si Pedro, na malinaw na masaya, ay iniabot ang kanyang kamay. Mahigpit na tinanggap ito ni Manuel, pinagtibay ang kasunduan. "Makakatuwa to," sabi ni Pedro, ang boses ay puno ng pangungutya. "Pero tandaan, kailangan magmukhang totoo. Gusto kong makita siya sa mga event na kadamit na parang isang babae ng mataas na lipunan. At kung mabigo ka, magiging 5 milyong dolyar na akong mas mayaman." Tumingin si Manuel ng matalim. "Hindi ako natatalo, Pedro. Maghanda ka na lang magbayad." Kinabukasan, si Rowena ay nasa kusina, abala sa paghuhugas ng mga pinggan nang marinig niya ang mga yapak sa likod niya. Nang lumingon siya, nakita niya si Manuel Diaz na nakatayo sa pintuan. Ang mga kamay ay nakapasok sa kanyang mga bulsa.
ang matalim na mata ay pinagmamasdan siya. Mr. Diaz, may kailangan po ba kayo? Tanong niya nag-aalangan. Oo, Rowena, sabi niya lumapit. May mahalagang bagay akong nais pag-usapan sa iyo, isang proposal. Pumangiti si Rowena, naguguluhan. Proposal? Bahagyang lumapit si Manuel, maingat na pinipili ang mga salita. Alam niyang hindi magiging madali ang pagpapaniwala sa kanya. Gusto kong pakasalan mo ako. Nahulog ang plato na hawak ni Rowena, tumilapon sa lababo at nagingay. Ang tubig ay nagkalat. Ano? Narinig mo ako, sagot ni Manuel. Ang boses ay malamig at mahinahon. Isang kontrata, isang kasal na maginhawa. Maging asawa kita ng 3 buwan at bilang kapalit, mag-aalok ako ng halagang makakapagbago ng iyong buhay. Nagpakawala si Rowena ng isang nerbiyosong tawa, umiling. Hindi po ito nakakatuwa, Mr. Diaz. Hindi ako nagbibiro, Rowena. Inabot ni Manuel ang kanyang bulsa at kinuha ang isang tseke, inilagay ito sa counter. Ang halagang nakasulat dito ay sapat na upang alisin ang mga taon ng paghihirap sa pinansyal. Nahihirapan ka, hindi ba? Ang perang ito ay makakapagbago ng lahat para sa iyo, magbibigay sa iyo ng bagong simula. Kaya, ano ang masasabi mo? Ang mga mata ni Rowena ay nagpalipat-lipat sa tseke at kay Manuel na may hindi mabasang ekspresyon. Alam niyang sanay si Manuel na kontrolin ang lahat ng bagay sa kanyang mundo. Para sa kanya, hindi siya isang tao, isa lamang siyang piraso sa kahit anong laro na nilalaro nito. Bakit ako? Tanong niya, naghahanap ng paliwanag. Because you're the perfect candidate, sagot ni Manuel nang walang labis na pag-iisip. Walang ibang maghuhusga na pakakasalan kita. Iyon ang dahilan kung bakit gumagana ito. Ang prangkang katotohanan ni Manuel ay nagbigay ng kaba kay Rowena. Gusto niyang tumanggi, gusto niyang lumayo, ngunit ang bigat ng kanyang realidad ay pumipigil sa kanya. Ang mga bayarin, ang responsibilidad ng pag-aalaga sa kanyang pamilya, mga bagay na hindi niya kayang balewalain. At pagkatapos ng 3 buwan, tanong niya ng maingat, maghihiwalay tayo, sabi ni Manuel, na para bang ito ang pinakamadaling bagay sa mundo. Walang kalakip na obligasyon. Babalik ka sa mas maginhawang buhay at ako babalik sa akin. Huminga ng malalim si Rowena, alam niyang ang pagpayag dito ay nangangahulugang pagbibigay ng isang bahagi ng sarili. Ngunit baka ito na lang ang kanyang tanging paraan palabas. Sige, bulong niya sa wakas. Ngumiti si Manuel ng konti na tila nasiyahan. Magandang balita, bukas, magiging asawa kita. Pinanood ni Rowena si Manuel na lumabas ng kusina, mabigat ang kanyang puso. Pumasok siya sa isang delikadong bagay, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, may maliit na pag-asa. Kinabukasan, isang hindi pangkaraniwang tensyon ang pumuno sa Diaz Mansion. Nagbulungan ang mga kasambahay, naguguluhan sa kakaibang kilos ni Manuel. Hindi siya sanay na umuwi ng ganito kaaga, lalo pat nakasuot ng formal na damit. Para kay Rowena, ang araw ay nagsimula tulad ng dati, naglinis, nag-organisa at nanatiling hindi napapansin. Nakaknel siya sa hardin, nagtitipon ng mga nahulog na dahon, tinatangkilik ang isang bihirang sandali ng kapayapaan. Ang amoy ng basa na lupa at sariwang mga bulaklak ay nakakapagpakalma. Ngunit nawala ang katahimikan nang sumik ang anino ni Manuel sa ibabaw niya. Rowena, tawag niya. Agad na tumayo si Rowena, pinunasan ang kanyang mga kamay sa uniforme, ngunit napansin niyang may dumi na kumapit sa kanyang apron. Nang tingnan niya, nagtama ang kanilang mga mata. May ibang ekspresyon si Manuel, nakatuon, naghihintay. Mr. Diaz, bati niya, tinatago ang kaba. Okay na lahat, alis tayo papuntang registry office sa 1 oras, sabi ni Manuel. Nagblink si Rowena, naguguluhan. Registry office? Ngayon na? Oo, mas mabilis, mas mabuti,
Sagot ni Manuel ng malamig. Inilagay ang mga kamay sa kanyang mga bulsa. Nakahanda na lahat ng dokumento. Kailangan mo lang pirmahan. Pabilis ang tibok ng puso ni Rowena. Hanggang ngayon, parang malayo pa sa kanya ang lahat ng ito, parang isang masamang biro. Ngunit ngayon, habang nakaharap na ang realidad, naramdaman niyang takot na siya. Ay, kailangan ko ng mas maraming oras, mahinang sabi niya. Pinagmasdan siya ni Manuel ng ilang sandali. Pagkatapos ay bahagyang ikiniling ang ulo. Oras para saan? Pumayag ka na, Rowena, at hindi ako mahilig maghintay. Gusto ni Rowena na umatras, humanap ng paraan para bawiin ang lahat ng ito. Ngunit ang mga imahe ng kanilang maliit na bahay, ang mga pagod na mukha ng kanyang mga kapatid at ang mga utang na patuloy na dumarami ay sumiksik sa kanyang isipan. Wala siyang magagawa kundi magpatuloy. Huminga siya ng malalim at tumango ng kaunti. Sige, handa na ako. Isang oras ang lumipas at natagpuan ni Rowena ang sarili na nakaupo sa likod ng itim na limusin ni Manuel, mahigpit na magkakapit ang mga kamay sa kanyang lap. Ang katahimikan sa sasakyan ay parang nakakabingi. Si Manuel na nakaupo sa tabi niya ay abala sa kanyang telepono, hindi alintana ang nangyayari. Samantala, si Rowena ay nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang lungsod habang mabilis itong dumadaan. Lumaki siya sa mga lugar na malayo dito, mataas na gusali ng salamin, mamahaling mga butik at mga taong bihis na eleganting hindi man lang titingin sa mga tao sa kanilang paligid. Hindi ito ang kanyang mundo. Nandito na tayo, anunsyo ni Manuel, inilagay ang telepono sa kanyang bag. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang modernong ngunit tahimik na gusali. Nag-atubili si Rowena habang bumaba. Binuksan ni Manuel ang pinto para sa kanya. Ang mukha ay hindi mabasa. Sa loob, may ilang abogado at ilang empleyado na nakaupo, hindi makapagsalita, malinaw na inutusan na huwag magtanong. Ang mga daliri ni Rowena ay nanginginig ng kunin ang panulat upang pirmahan ang mga papeles. Ang pangalan niya ay parang hindi kanya sa puting dokumento, parang pag-aari ng ibang tao. Sa ilang minuto, hindi na siya si Rowena, siya na ngayon ay si Mrs. Diaz. Hinawakan ni Manuel ang kamay ng registrar bago lumingon kay Rowena ng isang maliit na ngiti. Congratulations, mag-asawa na tayo. Hindi siya lumingon kay Manuel. Hindi ko ramdam, bulong niya. Hindi na siya pinatulan ni Manuel. Sa halip, pinangunahan siya nito pabalik sa sasakyan. Ang katahimikan sa biyahe pauwi ay mas mabigat kaysa kanina. Pagbalik nila sa mansion, agad na napansin ni Rowena na may nagbago. Ang atmosfera ay iba, mas malambot na ilaw, bagong mga kortina at eleganting dekorasyon na hindi naroroon noong nakaraang gabi. Parang ito ay isang palabas na inihahanda ng bahay mismo. Pinangunahan siya ni Manuel pataas sa hagdan at tumigil sa harap ng isang pinto. Nang buksan ito, pumasok si Rowena sa isang kwarto na nagpatigil ng kanyang hininga. Ang napakalaking kama, malambot na mga velvet curtains at isang walk-in closet na mas malaki pa kaysa sa buong sala ng dati nilang bahay. Wala siyang nakitang ganito dati. Dito ka matutulog, sabi ni Manuel, parang isang bagay na alam na. Sumubok na pumasok si Rowena, ang mga daliri ay dumampi sa gilid ng kama na tinakpan ng seda. Bawat bahagi ng silid ay sumisigaw ng luho, ngunit naramdaman niyang hindi siya akma dito. Ang ganda, mahinang sabi niya, hindi alam kung ano pa ang sasabihin. Tumango si Manuel, sana komportable ka at tandaan, asawa kita ngayon. Kailangan maniwala ang lahat, lalo na ang mga tao sa mundo ko. Piniga ni Rowena ang kanyang lalamunan. Hindi lang ito isang kasal, ito ay isang papel na kailangang gampanan. At mula sa momentong ito, wala nang pagbalik. Luminga si Rowena kay Manuel, ipinagkrus ang mga braso. At ano bang inaasahan mo mula sa akin, Mr. Diaz?
Itinaas ni Manuel ang kilay, bahagyang nagulat sa kanyang pagtutol. Sanay siya sa hindi tinatanong na pagsunod, ngunit tila hindi ganoon si Rowena. Inaasahan kong gampanan mo ang papel, sagot niya ng matatag. Ibig sabihin, eleganting mga damit, tamang postura at walang pabigla-biglang kilos. Naglabas si Rowena ng isang maikling tawa puno ng aliw. Siyempre, dahil sa mundong ito ang itsura lang ang mahalaga, di ba? Ang panga ni Manuel ay tumigas, ngunit hindi siya nagsalita. Hindi niya aaminin na tama siya. Makakakuha ka ng lahat ng kailangan mo bukas ng umaga. Darating ang isang stylist para tulungan kang pumili ng tamang mga damit. Huminga si Rowena ng malalim, naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Ayaw niyang tanggapin ito, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Sige, magpapanggap na lang ako. Pero huwag mong asahan na babaguhin ko kung sino ako. Bahagyang nagbalikwas si Manuel. Ikaw na ang bahala, Rowena. Basta't sundin mo ang kasunduan, wala akong pakialam kung sino ka. Nang matapos, tumalikod siya at lumabas ng kwarto, iniwan si Rowena na mag-isa sa malawak na, hindi pamilyar na espasyo. Bumagsak siya sa gilid ng kama. Pakiramdam ay maliit at hindi bagay dito. Ang mga luha ay nagbanta na magbuhos, ngunit pinigilan niya ang sarili. 3 buwan, bulong niya sa sarili. 3 buwan na lang. Samantala, si Manuel ay pababa sa hagdan. Ang mga yapak ay matatag at planado. Ang isipan niya ay abala na sa pag-calculate ng mga susunod na hakbang sa taya. Ngunit may isang bagay kay Rowena na hindi siya mapakali. Hindi siya katulad ng iba sa kanyang buhay. Hindi siya nagpapa-impress, hindi siya lumalapit, at hindi niya maipaliwanag kung bakit nakakainis iyon. Nagsimula na ang laro, ngunit ni isa sa kanila ay hindi alam kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa kanilang buhay. Kinabukasan, nagising si Rowena nang marinig ang malambot na kumatok sa pinto. Bago siya makasagot, binuksan ito at isang kaakit-akit na babae na suot ang perpektong fit na suit ang pumasok. Mabilis at tiwala sa bawat hakbang. Sa likod niya may 2 assistant na nagdala ng rack na puno ng mga marangyang damit. Magandang umaga, Mrs. Diaz, bati ng babae na may profesional na ngiti. Ako si Carmen, ang iyong personal stylist. Inayos ni Mr. Diaz na tulungan kita sa pagpili ng tamang mga damit para sa mga darating na events. Nakaluhod pa si Rowena, binangon ang sarili at nagblink sa pagkalito. Mga darating na events? Tumango si Carmen habang nagsisimula siyang mag-ayos ng mga damit. Oo, naniniwala si Mr. Diaz na mahalaga ang imahe lalo na para sa isang tao sa iyong posisyon. Inayos niya ang isang buong wardrobe upang matugunan ang mga inaasahan na ito. Bumuntong hininga si Rowena at tumayo mula sa kama. Talaga bang kailangan nito? Pansamantala, huminto si Carmen. Pagkatapos ay tinitigan si Rowena na walang bakas ng pagbabago sa ekspresyon. Kailangan man o hindi, iyon ang gusto ni Mr. Diaz. Ipinapayo ko na samantalahin mo ang pagkakataon. Gusto sanang magtanggol ni Rowena, pero ano ang silbi? Kaya naglabas na lang siya ng malalim na hininga at sumang-ayon na lang. Sige na, gawin na natin ito. Ngumiti si Carmen ng may kasiyahan. Magandang desisyon. Ang mga sumunod na oras ay tila isang eksena mula sa pelikula. Si Rowena ay inusisa, isinukat at ipinagaya sa mga mamahaling tela habang ang mga assistant ay nag-uusap tungkol sa estilo at detalye. Parang siya ay isang mannequin. Bagamat napakaganda ng mga damit, hindi maiwasan ni Rowena ang pakiramdam na wala ni isa man sa mga ito ang makakapagbago kung sino siya. Kahit gaano pa kaelegante ang suot, hindi siya magiging bahagi ng mundong ito. Pagbaba ni Rowena, si Manuel ay nakaupo sa pangunahing hall. Tahimik na nakatambay sa leather armchair, may hawak na tablet. Nang tumingin siya, ang mata niya ay dumaan kay Rowena
ng may pagsusuri. Hindi masama, sabi niya. Ang tono ay walang pakialam, kaya't lalong pumutok ang inis ni Rowena. Salamat yata, sagot niya, ipinagkrus ang mga braso. Tumayo si Manuel, inayos ang kanyang tie at hindi pinansin ang kanyang pangungutya. May dinner tayo mamaya. Nandyan ang ilang mga kasosyo ko at kailangan mong maghanda. Nagkunotno si Rowena. Dinner? Kailan mo pa balak sabihin yan sa akin? Ngayon, sagot niya, parang ito ang pinakamalinaw na bagay sa mundo. Bumuntong hininga si Rowena, pagod na sa kanyang hindi pagpapakita ng malasakit. Sige na, pero huwag mong asahan na magpapanggap akong ibang tao. Ngumiti si Manuel ng kaunti. Basta't huwag mong akong ikahiya, iyon lang ang mahalaga. Gabi na nang dumating sila sa restaurant at tumambad kay Rowena ang marangyang tanawin. Mga kumikislap na chandelier, velvet-lined na mga booth at mga kliyente na nagpapakita ng kayamanan at exclusivity. Nang pumasok sila ni Manuel, lahat ng mata ay napatingin. Si Manuel ay lumakad ng may kumpiyansa, hindi tinatablan ng pansin. Si Rowena sa kabilang banda ay nagpatuloy na maglakad ng diretsyo, determinado na huwag pansinin ang mga titig. Nasa kanilang mesa, naroon si Pedro kasama ang dalawang iba pang lalaki na kasali sa tanyag na taya. Nang umupo si Rowena, ipinakita ni Pedro ang isang mapanuksong ngiti. So ito ang sikat na Mrs. Diaz, sabi niya. Ang boses ay puno ng aliw. Nararamdaman ni Rowena ang pamumula ng kanyang pisngi, ngunit pinanatili niyang matatag ang ekspresyon. Oo, ako nga. Tumawa si Pedro, iniiikot ang alak sa kanyang baso. Kailangan kong sabihin, Manuel, talagang pinahanga mo ako sa pagkakataong ito. Binigyan siya ni Manuel ng isang babalang sulyap, ngunit pinili pa ring manahimik. Alam niyang mas mabuti pang hindi magbigay ng kasiyahan kay Pedro. Ngunit hindi nakapagpigil si Rowena. At ikaw, Pedro, lagi mo bang ginugol ang oras na ito para husgahan ang buhay ng iba? Napatahimik ang buong mesa. Si Pedro, nagulat, halos mabilaukan sa ininom na alak habang ang iba ay nagpalitan ng mga sulyap na puno ng aliw. Tumingin si Manuel kay Rowena, nagulat pero hindi natuwa. Mayroong isang bagay kay Rowena, malakas, hindi sumusuko, na hindi niya matanggihan. Ang natitirang bahagi ng gabi ay puno ng walang saysay na mga usapan at magalang ng ngiti, ngunit nararamdaman ni Rowena ang bigat ng bawat titig na ibinato sa kanya. Ang bawat galaw, bawat salita ay tila sinusukat at inianalisa. Parang siya ay isang palabas, isang spektakulo na tinatangkilik ng mundo ni Manuel. Pero hindi siya papayag na makita nila siyang mag-break. Pagkatapos nilang lumabas mula sa restaurant, isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Rowena habang pumasok sa kotse. Well, iyon ay interesting, bulong niya habang nakatingin sa bintana. Bahagyang yumuko si Manuel, tinitigan siya. Maganda ang pagkakahandle mo. Napalingon si Rowena sa kanya, naguguluhan sa hindi inaasahang papuri. Salamat, siguro. Nagbigay si Manuel ng isang maliit, halos hindi makita na nangiti, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Mali ang kanyang pagkakaintindi kay Rowena at ang realisasyong iyon ay nagbigay sa kanya ng hindi komportabling pakiramdam. Sa mga sumunod na araw, unti-unting naka-adjust si Rowena sa buhay sa mansion, kahit na hindi pa rin siya nakakaramdam na siya ay kabilang. Ang mga kasambahay na dati ay nag-aalangan sa kanya ay nagsimulang magbukas, natutunan ang kanyang kabutihan at masipag na kalikasan. Samantalang si Manuel ay nanatiling nagmamasid mula sa malayo. Isang lalaki siya na sanay sa kontrol, ngunit si Rowena ay nanatiling isang misteryo, isang tao na hindi niya kayang basahin. Isang gabi, habang si Manuel ay abala sa mga dokumento sa kanyang opisina,
narinig niyang may mga malalambot na yapak sa labas ng pinto. Nang tumingala siya, nakita niya si Rowena na nakatayo doon, hawak ang isang mainit na tasa ng tsaa. Parang kailangan mo ng break, sabi niya nang walang kababalan, pumasok sa loob ng opisina nang hindi humihingi ng pahintulot. Itinaas ni Manuel ang kilay, nagulat sa kanyang pagiging diretsyo. At akala mo kaya mong sabihin sa akin kung ano ang gagawin ko? Nag-shrug si Rowena habang inilalagay ang tasa sa kanyang mesa. Wala namang mawawala kung susubukan. Kinuha ni Manuel ang tasa, inamoy ang nakakakalming amoy ng sariwang halamang gamot bago uminom ng konti. Salamat, sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. Umupo si Rowena sa isang upuan sa harap ng mesa. Ang mga mata ay dumaan sa mga nakakalat na dokumento. Ang dami mong trabaho. May kailangan gumawa, sagot ni Manuel nang walang anumang emosyon. Nag-smirk si Rowena. Kahit na hindi naman siguro masama kung magpahinga paminsan-minsan. Tinitigan siya ni Manuel, interesado. May isang bagay kay Rowena, isang bagay na nakakabagong tingin. Hindi siya nag-iingat sa paligid ni Manuel gaya ng ibang tao at hindi rin siya mukhang interesado na mag-impress. Sa halip, hinahamon siya sa isang paraan na kakaiba, parang may iniisip siyang pamilyar, parang isang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Ang laki ng pagkakaiba mo, sabi niya bago niya pa mapigilan ang sarili. Ikiniling ni Rowena ang ulo. Paano ako kakaiba? Hindi ko alam, aminin ni Manuel habang nililisan ng isipan. Basta kakaiba. Tumawa ng mahina si Rowena. Tanggap ko na lang yon bilang papuri. Tumayo siya, handang umalis. Ngunit bago lumabas ng pinto, tiningnan siya ni Rowena isang huling beses. Good night, Manuel. Hindi umiwas si Manuel ng tingin. Good night, Rowena. Nang magsara ang pinto sa likod niya, lean back si Manuel sa upuan, hawak pa rin ang tasa ng tsaa na mainit. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakaramdam siya ng kakaibang katahimikan at hindi niya alam kung bakit. Kinabukasan, tinawag ni Manuel si Rowena sa bakuran kung saan isang hindi inaasahang eksena ang naghihintay sa kanya. Sa ilalim ng malaking oak tree, may nakahandang mahabang mesa na may mga libro, elegante na silverware, kristal na baso, at isang maliit na notepad. Nakatayo sa tabi nito ang dalawang pamilyar na mukha, si Carmen, ang kanyang stylist, at isang matandang babae na may matalim na mga mata at isang aura ng autoridad. Naglakad si Rowena ng maingat, ipinagmamasdan ng kakaibang setup. Rowena, ito si Imelda, pagpapakilala ni Manuel, na tumango patungo sa matandang babae. Siya ang isang etiquette expert. Magsisimula na ngayon, magkakaroon ka ng araw-araw na leksyon kung paano kumilos ng tama sa iyong bagong papel. Napailing si Rowena. Mga leksyon sa etiquette? Nagtatawa ka ba? Seryoso ako, sagot ni Manuel habang niyayakap ang kanyang mga braso. Pupunta ka sa mga mahahalagang event at kailangan kong magdala ka ng tamang imahe. Walang puwang para sa pagkakamali. Nagpakawala ng isang tuyong tawa si Rowena habang niyayakap ang ulo. Siyempre, dahil wala nang mas mahalaga kaysa mag-impress sa mga tao sa mundo mo, di ba? Walang reaksyon si Manuel. Eksakto, ngayon magsimula na tayo. Kinagat ni Rowena ang kanyang panga, alam niyang wala siyang takas sa kasunduan. Ngunit kung akala ni Manuel na papayagan niyang maging madali ito, nagkakamali siya. Pumalo siya ng malalim na hininga at umupo, itinaas ang mga braso. Sige, turuan mo akong maging perpekto. Ang mga leksyon ay naging isang labanan ng pasensya para sa lahat ng kasangkot. Si Imelda, na may matigas na postura at hindi matitinag na composure, ay ipinakita kung paano hawakan ang baso ng alak, kung paano gamitin ang bawat utensil at pati na rin ang tamang paraan ng paglakad.
Si Rowena, gayunpaman, ay hindi pinalampas ang pagkakataon na subukin ang pasensya ni Manuel, sinadyang nagkakamali ng maliliit na bagay para lamang magsaya. Rowena, buntong hininga ni Imelda habang nakatingin sa pagkabasag ng isang tinidor sa sahig. Kailangan mong mag-focus. Sinusubukan ko, sagot ni Rowena ng inosente, kahit na ang malikot na kislap sa kanyang mga mata ay nagsasabing hindi ganoon. Si Manuel, na kanina ay nagmamasid mula sa malayo, ay kumunot ang noo. Rowena, alam mong kailangan ito. Para kanino? Sagot niya na parang ipinagtanggol ang sarili. Dahil okay na ako kung sino ako. Nagtagpo ang mga mata nila, ang kay Rowena ay puno ng pagtutol, ang kay Manuel ay matatag. Ang hamon sa pagitan nilang dalawa ay nagsisimula pa lamang. Necessary for both of us, sabi ni Manuel ng matatag, hindi ako tumataya para matalo. Nagsalita si Rowena ng may pagkabilog na tawa, ngunit kinuha na naman ang tinidor. Hindi niya ito ginagawa para mapasaya siya. Ginagawa niya ito para patunayan na hindi siya kayang tukuyin ni Manuel. Habang lumipas ang mga araw, unti-unti ay nag-adjust si Rowena sa araw-araw na routine. Ang mga leksyon sa etika, kahit na nakakapagod sa simula, ay naging mas magaan habang natutunan niyang pagtagumpayan ang mga batayan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga progreso, nanatiling tensyonado ang mga pag-uusap nila ni Manuel, hindi pa rin pareho na handang umatras sa kanilang hindi nasasabi na laban ng mga kalooban. Isang gabi, habang nakaupo sila sa magkasalungat na dulo ng hapagkainan, naramdaman ni Rowena ang mga mata ni Manuel na nakatutok sa kanya. Pinagmamasdan ang bawat galaw niya na parang naghihintay ng isang pagkakamali. Dahil sa pagkaalam niya sa kanyang pang-uusisa, sadyang inayos niya ang tinidor at kutsilyo sa plato ng perpektong pagkaka-align bago siya tumingala at magbigay ng isang mapanuksong ngiti. "Masaya na?" tanong niya. Ang tono ay puno ng pagkatalo, ngunit may bahid ng pagtutol. Nag-smirk si Manuel. "Aaminin ko, nag-i-improve ka." "Well, mabilis akong matuto," sagot ni Rowena, may halong ironya sa kanyang tinig. Ngunit sa kabila ng kanyang pangungutya, may isang bagay na nagbago sa pagitan nilang dalawa sa momentong iyon. Sa unang pagkakataon, hindi lang siya tinitingnan ni Manuel bilang isang abala o hamon. Nagsimula na niyang makita ang lalim ng kanyang tibay at katalinuhan. Kinabukasan, dinala ni Manuel si Rowena sa kanyang unang public event, isang charity brunch na inorganisa ng isa sa mga kasosyo ni Manuel sa negosyo, si Clarice Cruz. Nakabihis si Rowena sa isang eleganteng asul na gown na pinili ni Carmen, at naramdaman niya ang bigat ng mga mata na nakatutok sa kanya habang pumapasok sila sa marangyang venue. Pinanatili niyang mataas ang kanyang ulo, hindi nagpapakita ng kaba sa loob. Isang kaakit-akit na babae na may aura ng sopistikasyon ang lumapit sa kanila. Ang ngiti ay magalang, ngunit may halong kuryosidad. "Manuel, mahal," bati niya ng maayos bago nilingon si Rowena. "At sino naman ang magandang batang babae na ito?" "This is my wife, Rowena," ipinakilala ni Manuel ng may tamang ngiti. Tumaas ang kilay ni Clarice, ngunit agad niyang tinago ang kanyang gulat sa isang magalang na handshake. Isang karangalan na makilala ka, Rowena. Hindi nabanggit ni Manuel na siya ay kasal. Tinutok ni Rowena ang kanyang tono upang magkasundong magkausap. "Ang karangalan ay sa akin." Habang nagpapatuloy ang brunch, naramdaman ni Rowena ang mga mata ng mga bisita, mga tahimik na tanong na tila bumangon sa hangin. Alam niyang sinusubukan nilang intindihin ang kanyang presensya. Naghahanap ng sagot kung paano siya napunta sa tabi ni Manuel. Sa halip na magmukmok, pinili niyang gamitin ito para sa kanyang pabor. Nang itulak ni Clarice ang usapan patungkol sa philanthropy, tinanong siya ni Clarice,
At ano ang opinyon mo tungkol sa charity work? Inisip ni Rowena ang tanong bago sumagot ng tapat. Naniniwala akong hindi dapat limitado ang kabutihan sa mga ganitong event. Ang pagtulong sa iba ay dapat bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay kahit sa maliliit na paraan. May ilang saglit ng katahimikan bago ikiling ni Clarice ang ulo. Nagmamasid. Si Manuel, na nakahandang makialam, ay nag-hesitate. Pinagmamasdan ang reaksyon sa paligid ng mesa. An interesting perspective, sabi ni Clarice. Itinataas ang kanyang baso ng champagne. Manuel, mukhang may matutunan tayo mula sa iyong asawa. Naramdaman ni Rowena ang pride at ginhawa. Nagtagumpay siya sa mundong hindi kanya. Pagbalik nila sa mansion, habang naglalakad sila sa hallway, bigla siyang huminto at lumingon kay Rowena. Impressive ka kanina. Tumingala si Rowena, nagulat. Papuri ba yon? Oo, aminin ni Manuel na may maliit na smirk. Napansin ko na napahanga mo sila kahit na hindi ka umaayon sa kanilang mundo. Tumawa si Rowena, ikinrus ang mga braso. Siguro dahil hindi ako nagpanggap na maging katulad nila. Pinagmasdan siya ni Manuel ng ilang sandali. Ang ekspresyon ay hindi mabasa. Siguro iyon ang dahilan kung bakit sila naging interesado sa iyo. Nakaramdam si Rowena ng kaunting kaba sa tono ni Manuel. Sabi ko nga, nagsasabi lang ako ng totoo. Patuloy mo lang, sabi niya bago umalis. Pinanood ni Rowena si Manuel na umakyat sa hagdan, may kakaibang pag-iisip na sumik sa kanyang isipan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nagsisimula na niyang maunawaan siya. Sa ilalim ng lahat ng kayabangan at kontrol, may iba pang bagay na hindi ipinapakita ni Manuel sa ibang tao. Habang lumilipas ang mga linggo, nagsimulang magbukas ang mga nakatagong bahagi ng kanilang pagkatao. Ang mga magaan na pagtatalo, ang matitigas na pagtutol, sa ilalim ng lahat, napansin ni Manuel ang isang mas malalim na bagay tungkol kay Rowena. Isang gabi, hindi makatulog, naglakad si Manuel papunta sa hardin at nakita siya na nakaupo sa isang bato, hawak ang isang maliit na notebook. Pagdapo niya sa bench, nakita niyang nagmamasid lang siya sa mga pahina, tila malalim ang iniisip. It's late, sabi ni Manuel. Ipinahayag ang kanyang presensya. Napatingin si Rowena nang mabilis bago sinara ang notebook. Hindi ako makatulog. Ganun din ako, sabi ni Manuel. Lumapit. Ano ang binabasa mo? Isa lang itong mga akda ko, sagot ni Rowena ng hindi tapat. Alam ni Manuel na iniiwasan siya ni Rowena, ngunit hindi siya nagpilit. Ngunit may isang bagay tungkol sa notebook na nagpukaw sa kanyang interes. Ano man ang laman nito, may kahulugan kay Rowena. At para sa mga dahilan na hindi pa niya kayang ipaliwanag, nais niyang malaman kung ano iyon. Kinabukasan, habang abala si Rowena sa kusina, si Manuel ay nakaupo sa kanyang opisina. Ang isip niya ay nag-iikot sa mga ulat at ang alaala ng notebook na hawak ni Rowena. Hindi niya maintindihan bakit, pero mayroong isang bagay tungkol doon na hindi siya mapakali. Pagtapos ng tanghalian, nang si Rowena ay nasa ibaba pa, nakita ni Manuel ang sarili sa labas ng pinto ng kwarto ni Rowena. Nag-atubili siya, ang mga daliri ay nakalutang sa handle, ngunit sa huli nanaig ang kanyang kuryosidad. Pagpasok, nakita niyang simple ang kwarto, hindi tinatablan ng mga luho ng mansyon. Sa ibabaw ng dresser, sa tabi ng isang vase na may nalalantang mga bulaklak, naroon ang notebook. Pinulot ni Manuel ito nang maingat at binuklat ang mga pahina. Ang nakita niya ay nagulat sa kanya. Mga sinulat na pag-iisip, mga sketches ng mga bulaklak at tanawin, ilang mga personal na mga pagninilay. Hindi lang ito isang notebook, ito ay isang sulyap sa mundo ni Rowena. Isang pahina ang tumama sa kanyang mata, isang drawing ng dalawang batang hawak ang kamay ng isang babae. Sa ilalim nito may isang nakasulat na tala.
Pinangako ko na poprotektahan ko sila anuman ang halaga. Nagkunot ang noo ni Manuel. Sino ang mga batang iyon? Hindi pa siya narinig ni Rowena na magsalita tungkol sa mga kapatid, lalo na't may mga anak siya. Sa gabing iyon sa dinner, hindi mapigilan ni Manuel ang pagkabahala. Pinagmamasdan niya si Rowena, sinusubukang basahin ang bawat galaw niya. Tila nagtatangkang tuklasin ang pagitan ng mga linya ng kanyang buhay. Pagkatapos ng ilang sandali, napansin ni Rowena. Inilapag ang tinidor at nakipagtinginan sa kanya. "Bakit mo ako tinitingnan ng ganoon?" tanong niya. Tumikom si Manuel at nagbalik sa upuan. "May mga kapatid ka ba?" Pigil na nag-stiffen si Rowena ng isang saglit. Mabilis na hindi makita ng iba. Pero nakita iyon ni Manuel. "Bakit mo tinatanong?" Sagot niya ng may pag-iwas. "Curious lang," sagot ni Manuel. "Rowena, hindi ako naglalaro," sabi ni Manuel, tumayo rin. "Gusto ko lang maintindihan kung bakit laging mataas ang bantay mo, bakit mo tinataboy ang lahat. At ngayon, naiintindihan ko na, matagal ka nang nakikipaglaban mag-isa kaya't hindi ka naniniwala na maaari kang magtiwala sa iba." Niyakap ni Rowena ang kanyang ulo, parang may tumitibok sa kanyang lalamunan, habang ang mga luha ay halos magpatuloy. "Huwag mong gawing tungkol sa akin ang lahat," sagot ni Rowena. Nananatiling kalmado ang boses ni Manuel. "Alam kong nawala sa iyo ang lahat," sabi niya, "at hindi ka sumuko. Iyan ay higit pa sa magagawa ng karamihan." Tahimik na tumingin si Rowena sa lupa, naguguluhan sa mga nararamdaman. Lumapit si Manuel, mas malambot ang tono. "Alam ko na hindi ko kayang baguhin ang nangyari, pero gusto ko sanang malaman mo na habang nandito ka, hindi ka nag-iisa." Tumingin si Rowena sa kanya na bigla sa tapat na pahayag. Sa unang pagkakataon, nakita niyang may tunay na nararamdaman si Manuel, isang bagay na nagpaisip sa kanya sa lahat ng akala niyang alam tungkol kay Manuel. "Salamat," mahina niyang sinabi bago bumalik sa mansyon. Naiwan si Manuel sa labas, nakatingin sa kalangitan ng gabi. Taon ng pagbabalot ng sarili sa kayamanan at kapangyarihan, iniisip na iyon lang ang mahalaga. Pero ngayong gabi, nagsimula siyang mag-isip ng iba. Sa unang pagkakataon, nagsisimula siyang maunawaan ang tunay na halaga ng mga tao sa paligid niya. Sa loob ng kanyang kwarto, si Rowena ay nakaupo sa bintana, pinagmamasdan ang malalayong ilaw ng lungsod. Malaki ang mansyon, ngunit hindi pa ito naging kasing empty. Ipinapalit na sa kanyang isip ang kanyang pag-uusap kay Manuel. Nakakalito ang mga nararamdaman na hindi pa siya handang harapin. Nasa kalagitnaan siya ng patayin ng lampara nang may marinig na malambot na katok. Nakakunot ang noo, tumayo siya at binuksan ang pinto. Nandun si Manuel, ang ekspresyon niya ay mahirap basahin. "Pasensya na kung abala kita ng ganitong oras," sabi niya, may kalituhan sa kanyang boses. "Pero kailangan kong makipag-usap." Itinaas ni Rowena ang isang kilay, hindi naman si Manuel na mag-aatubili. Nakakagulat makita ang ganitong panig niya. "Patungkol saan?" Huminga si Manuel, parang naghahanap ng tamang salita. "Tungkol sa atin, tungkol sa sitwasyon na ito." Sumusunod siya, binuksan ang pinto at pumasok si Manuel. Ngunit hindi umupo, naglalakad na parang litong-lito. Pagkatapos tumigil at humarap sa kanya, niyuko ang braso. "Alam kong pinilit kita sa arrangement na ito," inamin niya, mas tahimik kaysa dati, "at alam kong hindi kita tinrato ng tama." Nagtilt ang ulo ni Rowena at pinagmasdan siya. "Ipinapaabot mo ba ang iyong paumanhin?" Bahagyang ngumiti si Manuel. "Siguro hindi ako eksperto sa ganitong bagay." Crossed arms si Rowena, tumaas ang interes. "Bakit ngayon?" "Dahil na-realize ko na higit pa sa nararapat ang ibinigay ko sa iyo,
sabi niya. Nakatingin siya sa mga mata ni Rowena. Nagdalawang isip si Rowena, aaminin niyang nakakabigla ang pagiging tapat ni Manuel. Matagal na niyang nakita siya bilang malamig at kontrolado, kaya't ang ganitong bersyon ni Manuel ay tila hindi pamilyar. Hindi ko naman hiniling yan, Manuel, sabi niya. Mas malambot ang boses. Sumang-ayon lang ako na maglaro sa laro mo. Alam ko, sagot ni Manuel ng mabilis. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka karapat-dapat ng respeto. At hindi ko iyon naibigay. May isang bagay sa kanyang tono na nagbukas sa pader ni Rowena. Hindi pa siya handang magpatawad. Hindi pa. Pero marahil may isang bagay na nararapat pang isalvage sa pagitan nila. Ang respeto ay magandang lugar para magsimula, sabi niya sa wakas. Tumango si Manuel parang may ginhawa. Pwede bang magstay ako ng konti? Nagkunwaring nag-iisip si Rowena. Hanggang hindi mo inainsulto ang mga simpleng gamit ko. Tumawa si Manuel. Ang tensyon sa pagitan nila ay parang nawawala. Sigurado, kaya kong gawin yan. Sa paglipas ng gabi, magkasama silang nakaupo sa sahig. May kalahating tapos na bote ng alak sa pagitan nila. Ang pag-uusap ay natural na nagpatuloy. Si Manuel, sa unang pagkakataon sa ilang taon, nagsalita tungkol sa kanyang kabataan, tungkol sa paglaki sa isang pamilya kung saan ang mga emosyon ay itinuturing na kahinaan at ang tagumpay ang tanging mahalaga. Laging sinasabi ng nanay ko na ang pag-ibig ay isang sagabal, sabi niya, nilalaro ang alak sa kanyang baso. Naniniwala siyang ang mga relasyon ay parang mga transaksyong pangnegosyo, pumapasok ka sa kanila na may inaasahang kapalit. Nagbigay ng mahinhin na tawa si Rowena. Mas marami akong naisip na hindi ko naisip. Nag-smirk si Manuel pero nag-shake ang ulo. Huwag mo akong husgahan ng masama. Alam kong produkto ako ng pagpapalaki pero minsan naiisip ko kung paano kung iba ang naging sitwasyon. Pinagmasdan siya ni Rowena, hinahanap ang higit pa sa ngiti at tatag na ipinapakita niya. Kaya mo pang magbago. Tumingin si Manuel sa kanya, naniniwala ka ba? Naniniwala akong kaya ng lahat magbago kung gusto nila. Nagsoft ang mata ni Manuel. At ikaw, kung may babaguhin ka, ano yon? Nagdalawang isip si Rowena bago sumagot. Sana naging mas matatag ako noon. Baka kung lumaban pa ako, kasama ko pa ang mga kapatid ko ngayon. Seryosong ang ekspresyon ni Manuel. Rowena, ginawa mo na ang lahat ng kaya mo. Huwag mong gawing sarili mong kasalanan kung ano ang nangyari. Madali mong sabihin yan, mahina niyang sagot, nakatingin sa sahig. Lumapit si Manuel at nagmasid, boses ay kalmado. Ikaw ang pinakamalakas na tao na nakilala ko. At kung hindi pa iyon sinabi sa iyo ng iba, sasabihin ko na ngayon. Piniga ni Rowena ang kanyang lalamunan, hindi niya inaasahan ang bigat ng mga salitang iyon. Sa sandaling iyon, parang may pader na nagsimulang mabasag, bahagya lang. Naramdaman ni Rowena ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan ito. Sa halip, binigyan niya si Manuel ng maliit na ngiti ng pasasalamat. Salamat. Sa mga sumunod na araw, may isang banayad, ngunit hindi maikakailang pagbabago sa pagitan nila. Bagamat nagpapalitan pa rin sila ng mga biro, may tahimik na pag-unawa. Isang hindi nasabi na respeto na hindi nila naramdaman noon. Isang araw, si Rowena ay nasa hardin, nakalubog ang mga kamay sa lupa habang maingat na inaalagaan ang mga bulaklak. Lumapit si Manuel. Ang itsura ay tila relax na. Kailangan ko ng tulong mo, sabi niya. Tumingin si Rowena at itinaas ang isang kilay. Sa anong bagay? May mahalagang meeting ako mamaya at sa tingin ko makakatulong kung sasama ka. Nagulat si Rowena. Gusto mo akong sumama sa business meeting? Tumango si Manuel.
Asawa kita, alala mo? Tawang malakas ang inilabas ni Rowena. Inisip ko na show lang yun. Siguro, sagot niya, may kasamang matalim na ngiti. Pero sa tingin ko, magiging kapaki-pakinabang ang iyong perspektibo. Pinagmasdan siya ni Rowena, parang may iba pang dahilan si Manuel. Sige, pero hindi ako uupo doon ng tahimik at ngumiti lang na parang trophy wife. Tumawa si Manuel. Walang problema, inaasahan ko na yon. Ang ganda mo, sabi ni Carmen habang inaayos ang laylayan ng damit. Nagbigay si Rowena ng magaan ng ngiti, pinapalapat ang kumikislap na tela sa pagitan ng kanyang mga daliri. Hindi ko alam, parang hindi ako ito. Dahan-dahang hinawakan ni Carmen ang kanyang mga kamay. Bago ang damit pero ikaw pa rin yan, huwag mong kalimutan yon. Tumango si Rowena malalim na huminga. Kakailanganin niya ang lahat ng lakas ng loob upang harapin ang gabing darating. Habang pababa siya sa matayog na hagdan, si Manuel ay nakatayo at naghihintay sa malaking sala, nakasuot ng isang perpektong tuksedo. Nang makita siya, tumigil si Manuel sa kanyang galaw, ang tingin ay tinitingnan ng bawat detalye. Napakaganda mo, sabi niya, ang boses ay walang formalidad. Naramdaman ni Rowena ang init na sumik sa kanyang pisngi at tumingin siya palayo. Salamat, hindi ka naman masama tingnan. Ibinuka ni Manuel ang kanyang braso at nag-atubili si Rowena bago tinanggap iyon. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay, napansin ni Rowena na naglalakad siya patungo sa isang hindi pamilyar na lugar. Ang ballroom ay talagang kahanga-hanga. Ang mga kristal na chandelier ay nagbabalot sa buong sala ng malambot na liwanag, habang ang mga maluluhong mesa ay may mga gintong kandelabra at mga kakaibang bulaklak. Isang live na orkesta ang nagpatugtog ng mahina na nagpapataas pa sa pakiramdam ng sophistication. Nang pumasok sila ni Manuel, nagbago ang atmosfera. Ang mga pag-uusap ay huminto, ang mga mata ay nagpunta sa kanila, at ang mga bulong-bulungan ay dumaloy sa buong silid. Hinapit ang tiyan ni Rowena, ngunit iniangat niya ang kanyang baba. Naalala ang mga salita ni Manuel. Tinitingnan nila ako, bulong niya, bahagyang lumapit kay Manuel. Hayaan mo silang tumingin, sagot niya, hindi apektado. Wala silang mas magandang magawa. Nagbigay siya ng mahina ng ngiti, kumukuha ng lakas mula sa presensya ni Manuel. Ang gabi ay mabilis na dumaan sa mga pagpapakilala. Inakay siya ni Manuel sa dagat ng mga tao, ipinakilala siya bilang kanyang asawa. May mga tao na magalang, ngunit malayo, at may ilan na hindi nagtangkang itago ang kanilang panghuhusga. At naroon siya, si Anita Cruz. Mataas, blonde at walang kahirap-hirap na elegante. Siya ay may isang aura ng pagiging nakatataas. Bawat galaw ay sinadya. Manuel, mahal, bati niya. Inilagay ang kamay sa braso ni Manuel. Matagal na tayong hindi nagkita. Agad na napansin ni Rowena kung paanong iniiwasan siya ni Anita. Hindi nag-atubili si Manuel. Anita, ito ang aking asawa, si Rowena. Bahagyang gumalaw ang labi ni Anita bago niya ibaling ang katawan kay Rowena at iniabot ang kamay. Siyempre, isang kasiyahan, makilala ka. Ang kasiyahan ay sa akin, sagot ni Rowena ng mahinahon, nakatingin kay Anita ng may tahimik na kumpiyansa. Ipinagdiinan ni Anita ang ulo, pinagmasdan si Rowena na parang isang eksperimento sa ilalim ng mikroskopyo. Kailangan ng isang uri ng lakas para makapasok sa mundong ito. Hindi lahat ay kayang magdala nito. Ngumiti si Rowena ng matamis, bagamat may matalim na tono. Salamat sa pagbigay ng insight. Inaasahan ko na mahirap, lalo na sa mga sobrang magpanggap. Pinigilan ni Manuel ang pagtawa habang napansin ang mga mata ni Anita. Pansamantalang napagod sa kanyang sagot. Bago pa ito makasagot, ang orkesta ay nagpatugtog ng isang waltz.
Lumingon si Manuel kay Rowena at iniabot ang kamay. Gusto mo bang sumayaw? Nag-atubili si Rowena, tinitingnan ang dance floor. Hindi ako eksperto sa ganito. Ako rin hindi, aminin ni Manuel, ngumiti. Pero pwede nating gawing palabas. Malalim na huminga si Rowena at inilagay ang kamay sa kanya at inakay siya ni Manuel patungo sa gitna ng silid. Habang nagsasayaw, napansin ni Rowena ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa kabila ng tensyon ng gabi, pakiramdam niya ay komportable. Maganda ang ginagawa mo, bulong ni Manuel habang inaakay siya sa sahig. Siguro dahil hindi mo pa tinatapakan ang mga paa ko, biro niya. Tumawa si Manuel, ang hawak niya ay matatag. Saglit nawala ang mga titig, ang paghuhusga at ang pagpapanggap ng gabi. Silang dalawa lang. Mamaya habang nagpapahinga si Rowena sa isang mesa, isang pamilyar na boses ang humagupit sa kanyang katahimikan. Si Pedro umupo sa harap ni Rowena. Kamusta ang pagiging perpektong asawa? Itinaas ni Rowena ang isang kilay, hindi naaapektuhan. Ayos naman, salamat Tom. Nagikay si Pedro ng maikling tawa bagamat may kabagsikan sa ilalim ng tinig. Aaminin ko, mas maganda ang paghawak mo sa sarili kaysa sa inaasahan ko. Pero sabihin mo nga, hanggang kailan mo kayang panindigan ang palabas na ito? Pinagbuo ni Rowena ang inis na umangat sa kanyang dibdib. At imbis ay iniwasan ang pakiramdam, tumingin siya kay Pedro ng matatag. Pedro, ano ba talaga ang pinapakita mo? Ako? Nagkunwaring inosente si Pedro, ngumiti. Wala, nakakaintriga lang na pinili ni Manuel ang isang hindi pangkaraniwan. Bago pa makasagot si Rowena, dumating si Manuel at humawak sa balikat ni Pedro. Tama na Pedro! Inangat ni Pedro ang mga kamay bilang pagtanggap. Relax lang Manuel, nag-e-enjoy lang. Hindi kumibo si Manuel at nakatingin kay Pedro hanggang sa lumayo ito. Nang umalis siya, tumingin si Manuel kay Rowena. Pasensya na tungkol kay Pedro. Bumaluktot ang balikat ni Rowena. Wala kang kailangang i-apologize. Kaya ko ang mga tulad niya. Pinagmasdan siya ni Manuel, may pagmamalaki sa mga mata. Alam ko! Nang tuluyan na silang umalis mula sa ball, huminga si Rowena ng malalim, ramdam ang ginhawa ng nakalipas na gabi. Habang naglalakbay ang kotse sa buong lungsod, pinagmamasdan ni Rowena ang mga ilaw na dumadaan bago lumingon kay Manuel. Bakit mo talaga ako dinala ngayong gabi? Tanong niya. Tahimik si Manuel sa isang sandali bago sumagot. Kasi gusto kong makita nila kung ano ang nakikita ko. Nahulog ang hininga ni Rowena sa mga salitang iyon. Hindi niya alam kung ano ang nagtakda sa kanya, kung ang sinambit niyang mga salita o ang katotohanang may bahagi sa kanya na gustong maniwala sa mga iyon. Dahil gusto kong makita nila kung sino ka, sagot ni Manuel nang walang pag-aalinlangan. Nagbigay si Rowena ng isang maliit na hindi mabasang ngiti ngunit hindi nagsalita. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tinitingnan siya ni Manuel bilang higit pa sa isang piyesa lamang sa kanyang maingat na nilikhang laro. Ang mga araw pagkatapos ng ball ay nagdala ng ibang enerhiya sa Diaz Mansion. Ang dinamika sa pagitan ni Rowena at Manuel ay nagbago sa mga paraang hindi nila inaasahan. Nagkakaintindihan na sila ngayon, at least mas marami kaysa dati. Pero sa pagkakaintindihan na iyon ay may kasamang tensyon na hindi nila maipaliwanag. Napansin ni Rowena ang pagbabago kay Manuel. Ang kanyang ugali ay nanatiling kalmado, ngunit mayroong isang bagay na hindi maipaliwanag sa kanya. Nag-o-overtime siya, tahimik sa mga hapunan, at iniiwasan ang mga personal na pag-uusap kapag ito ay naging masyadong malapit sa isang tunay na pakiramdam. Isang umaga, habang naghahanap ng libro sa library, natagpuan siya ni Rowena na nakaupo sa desk, tinitingnan ang isang framed na larawan sa kanyang mga kamay.
Wala siyang kaalam-alam na naroroon si Rowena hanggang sa mag-clear siya ng lalamunan. Okay lang ba? Tanong ni Rowena, napansin ang malungkot na ekspresyon ni Manuel. Mabilis na ibinalik ni Manuel ang frame sa desk at tumayo, itinatago ang mga emosyon na lumabas. Mga alaala lang. Curious, lumapit si Rowena at sumulyap sa larawan. Isang batang mag-asawa ang nakatayo sa tabi ng isang bata, si Manuel bilang isang bata. Ang kanyang mga magulang. Ang kanilang mga ngiti sa larawan ay parang tunay at mainit, ngunit ang ekspresyon ni Manuel ngayon ay may ibang kwento. Mukhang masaya sila, sabi ni Rowena ng mahinahon. Suminga si Manuel at hinaplos ang kanyang buhok. Mukhang masaya sila, pero ang isang larawan, ilusyon lang yan. Umalis si Rowena at naupo sa kabila ng mesa. Gusto mo bang pag-usapan ito? Nag-atubili si Manuel. Si Manuel Diaz ay hindi isang lalaki na nagbabahagi ng kanyang nararamdaman. Ngunit mayroong isang bagay kay Rowena na nagpapadali sa kanya na magbukas. Ang tatay ko ay mahirap. Nagsimula siya sa mababang boses. Naniniwala siya na ang kontrol ang susi sa tagumpay, kontrol sa negosyo, sa mga tao, pati na rin sa pamilya. Tuminig ang kanyang panga. At ang nanay ko, hindi siya kailanman nagtanong, pumayag lang siya. Nagkunot ang noo ni Rowena, lumaki ka ba sa kalagitnaan ng lahat ng iyon? Tumango si Manuel. Inaasahan niyang maging katulad ko siya. Dalhin ang kanyang pamana ng walang tanong at matagal ko rin ginawa iyon. Pinaniwala ko ang sarili ko na tama siya, na ang kapangyarihan ay lahat, na ang tiwala ay isang kahinaan. Nagatubili si Rowena bago magtanong, at ang nanay mo? Ano ang pinaniwalaan niya? Nilingon ni Manuel ang kanyang mata, parang ang sagot ay masyadong mabigat. Laging sinasabi niyang, pamilya muna. Pero sa huli, pinili niya siya kaysa sa lahat, pati ako. Tahimik na nakaupo si Rowena, tinitimbang ang kanyang mga salita. Ito ang Manuel na bihirang makita ng marami, hindi ang kontroladong negosyante, hindi ang mayabang na bilyonaryo, kundi ang tao sa ilalim ng lahat. Siguro kaya mo tinataboy ang lahat ng tao, sabi ni Rowena ng mahinahon. Nagbungis-ngis si Manuel, isang tuyong tawa. Magandang paraan para ipaliwanag yan. Ang totoo, nalaman ko na huwag magtiwala sa kahit kanino. Mas madali kasi yun. Humilig si Rowena, ang boses ay matatag. Pero hindi mo kailangang mabuhay ng ganyan, Manuel. Pwede kang magbago. Tiningnan siya ni Manuel, parang sinusuri ang mga salita niya, parang nais maniwala. Ngunit bago siya makasagot, narinig nila ang tunog ng doorbell na umalingaw-ngaw sa buong bahay, matalim at matindi. Isang tensyonadong katahimikan ang bumagsak sa pagitan nila bago sila pareho lumapit sa pintuan. Si Romeo, ang assistant ni Manuel, ay nasa security monitor na. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa nang lumingon siya kay Manuel. Si Pedro, sabi niya, ang boses ay may kalituhan. Lalong lumalim ang kunot ng noo ni Manuel. Anong gusto niya ngayon? Nang mabuksan ang pinto, pumasok si Pedro nang hindi naghihintay ng paanyaya. Ang kanyang karaniwang kayabangan ay may kasamang iba ngayon, isang bagay na matalim, mas mapanganib. Kailangan natin mag-usap, sabi niya nang tuwid hindi pinansin si Rowena. Nandito ako at nakikinig, sagot ni Manuel, tinawid ang kanyang mga braso. Halos hindi tumingin si Pedro kay Rowena bago ngumisi. Sa pribado, hindi kumilos si Manuel. Ano man ang sasabihin mo, maaari mong sabihin sa harap niya. Humalakhak si Pedro ng mababa, isang pangungutya. Kaya importante siya ngayon? Interesting, lalo na't may nakataya. Nagmatigas si Rowena. Anong nangyayari? Lumingon si Manuel, ang kanyang ekspresyon ay tumdark. Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin, Pedro.
May kasamang ngisi, inilabas ni Pedro ang isang folder mula sa loob ng jacket at inihagis ito sa mesa sa pagitan nila. Narito ang lahat, patunay na ang maliit mong pustahan ay umabot na sa labis. Nag-freeze ang katawan ni Rowena. Pustahan? Anong pustahan? Pumikit si Manuel ng saglit, parang inihanda ang sarili sa hindi maiiwasan. Tumingin si Pedro sa kanya. Ang tono ay naging malupit. Nagpustahan si Manuel sa amin. Inaasahan niyang kaya niyang panatilihin ang isang tao tulad mo, isang taong hindi nababagay sa mundong ito, sa tabi niya ng 3 buwan. Yan ang laro, ikaw ang laro. Ang katahimikan na sumunod ay parang humihigop ng hangin. Lumingon si Rowena kay Manuel, naghihintay, naghihirap, na magsabi siyang sinungaling si Pedro. Ngunit hindi nagsalita si Manuel. Naramdaman ni Rowena ang paninikip ng kanyang dibdib. Parang masyadong mabigat ang hangin sa silid. Manuel, bulong niya, ang boses ay malapit ng mawalan ng lakas. Bumukas ang bibig ni Manuel pero wala siyang nasabi. Hindi niya kayang ipaliwanag, hindi ganito. Naglakad si Rowena pabalik, ang paningin ay malabo sa gilid. Kaya lahat ng ito, lahat ng naranasan natin, isang kasinungalingan. Huwag mong gawing ganoon, Rowena, sagot ni Manuel. Ang boses ay puno ng desperasyon. Suminghap si Rowena, ang mga kamao ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tagiliran. Para bang simple lang, Manuel, ginamit mo ako. Huwag mong sabihing ganon, pakiusap ni Manuel. Mupatay Daudi. Sumingap si Rowena at tumawa ng mapait, wala ni isang bahagi ng kaligayahan. Alam mo, sa isang sandali, naniniwala ako na nakita mo ako, na hindi lang ako isang eksperimento para sa'yo. Naglakad si Manuel patungo sa kanya, ngunit umatras si Rowena. Ang puso ay mabilis ang tibok. Kailangan ko nang umalis dito, sabi niya, tumingin sa pintuan. Hinawakan ni Manuel ang kanyang pulso, ngunit agad niyang iniiwasan ito. Rowena, pakiusap. Pero patuloy na naglakad si Rowena palayo. Pinagmamasdan ni Manuel si Rowena habang nawawala siya sa kahabaan ng hall. Ang distansya sa pagitan nila ay lumalawak sa bawat hakbang. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, si Manuel Diaz na ginugol ang mga taon na naniniwala na may kontrol siya sa lahat, ay nakaramdam ng ganap na kawalan ng kapangyarihan. Naglabas si Rowena ng mapait na tawa, ngunit wala ni isang bakas ng katatawanan. Hindi simple. Ginamit mo ang buhay ko, Manuel. Ginamit mo ako para sa isang nakakahiya at walang kwentang pustahan. Rowena, pakiusap, makinig ka. Lumapit si Manuel sa kanya. Wag, sigaw niya, umatras. Wala na akong gustong marinig pa. Ikaw talaga ang iniisip ko noong una kitang nakilala. Malamig, makasarili, at walang kakayahang mag-alaga sa kahit sino maliban sa sarili mo. Si Pedro, na nakatayo at nanonood, ay ngumisi ng may kasiyahan. Aba, mukhang tapos na ang trabaho ko dito. Mag-enjoy na lang kayo sa gabi ninyo. At naglakad siya palabas, iniwan ang pagkawasak sa likod. Huminga si Rowena ng malalim, sinusubukang magpakalma. Hindi ko na kayang manatili dito, Manuel. Hindi ko kayang manatili pagkatapos ng lahat ng ito. Rowena, pakiusap, sabi ni Manuel, ang boses ay punong-puno ng sakit. Alam ko na mali ako, pero hindi lang laro ito para sa akin. Ako, nag-aalala ako tungkol sa'yo. Sumikip ang dibdib ni Rowena habang tinitingnan siya, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. Kung talagang nag-alala ka, hindi mo sana ginawa to. Bumukas ang bibig ni Manuel upang sumagot, ngunit si Rowena ay nakatalikod na at nagsisimula ng umakyat ng hagdan. Tahimik siyang nag-impake. Ang mga kamay ay nanginginig habang isinusuong ang mga damit sa isang maliit na bag. Sa ibaba, si Manuel ay nakatayo at frozen, nararamdaman ng isang bagay na hindi pa niya naranasan. Tunay, hindi matitiis na pagsisisi.
Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may nawala siyang hindi kayang ayusin ng pera. Umalis si Rowena ng gabing iyon, hindi tinanggap ang alok ni Manuel na ipasakay siya gamit ang driver nito. Hindi niya alam kung saan pupunta. Ang alam lang niya ay hindi niya kayang manatili. Masakit at sariwa pa ang pagtataksil. Habang dumadaan ang rideshare car sa madilim na mga kalsada ng lungsod, pinagmamasdan ni Rowena ang malalayong skyline, sinusubukang alamin kung sino siya bago ang lahat ng ito. Samantalang si Manuel ay nanatili sa kanyang opisina, tinitingnan ang kontratang ngayon ay walang halaga, ang kontratang nagsimula ng lahat ng ito. Ang mansyon na dati ay puno ng presensya ni Rowena ay ngayon pakiramdam ay walang buhay. Sa mga sumunod na linggo, si Rowena ay nakatagpo ng kanlungan sa isang maliit na boarding house sa gilid ng lungsod. Ginamit ang bahagi ng perang ibinigay ni Manuel sa kanya, umupa siya ng isang simpleng kwarto at nagsimulang maghanap ng trabaho. Ang bigat ng kanyang pagtataksil ay patuloy na naroroon, ngunit hindi pumayag si Rowena na ito ang magtakda sa kanya. Si Manuel sa kabilang banda ay naramdaman ang buong epekto ng kanyang pagkawala. Ang mansyon ay naging tahimik, malamig, isang estruktura ng kayamanan na walang buhay sa loob. Ginugol niya ang mga gabi sa kanyang study, tinitingnan ang mga ebidensya ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Isang hapon, pumasok si Romeo, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant na may maingat na ekspresyon. "Ginoo Diaz," nagsimula siya ng mahinahon, "nahanap ko na si Ginang Rowena." Lumingon si Manuel ng mabilis. Inutusan niyang hanapin si Rowena, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon ng resulta agad. Nasaan siya? Ang boses ni Manuel ay mas malumanay kaysa dati. Nagtatrabaho siya bilang waitress sa isang cafe sa downtown, balita ni Romeo. Tahimik na nag-isip si Manuel, iniisip ang mga balita. Iniwan niya lahat para muling buuin ang kanyang buhay at wala siyang lugar doon. Pero kailangan niyang makita siya. "Paghanda ng kotse," sabi niya sa wakas. Si Rowena ay naglilinis ng mesa sa maliit na kafe kung saan siya nakahanap ng trabaho nang marinig ang tunog ng bell sa itaas ng pinto. Hindi siya tumingin, sanay na siya sa pagdagsa ng mga customer. Ngunit pagkatapos, isang boses ang tumigil sa kanya sa kanyang pwesto. "Rowena." Lumingon siya at naroon siya. Si Manuel ay nakatayo malapit sa pinto, palaging nakasuot ng perpekto, ngunit mayroong ibang pakiramdam sa kanya. Wala ni isang bakas ng kayabangan, wala ang maingat na charm. Tanging pag-aalinlangan lang, sumikip ang tiyan ni Rowena. "Manuel?" tanong niya, ang tono ay hindi mabasa. "Anong ginagawa mo dito?" Lumapit siya, ngunit nanatili siya sa tamang distansya. "Kailangan ko lang makita ka." Ibinaba ni Rowena ang tela at ipinagtagilid ang mga braso. "Wala tayong dapat pag-usapan." "Pakiusap," sabi ni Manuel, halos nakiusap. 5 minuto lang." Nagatubili si Rowena. Mayroong isang bagay sa postura ni Manuel na hindi siya sanay. Pagpapakumbaba, labag man sa kanyang maingat na pag-iisip, huminga siya ng malalim at nag-abot ng isang walang laman na mesa. 5 minuto, babala niya. Umakyat si Manuel at umupo, ngunit nanatili si Rowena na nakatayo. Ang mga braso ay nakapulupot. "Ako na ang huling tao na gusto mong makita." Nagsimula siya ng malumanay, "at alam kong hindi mapapatawad ang ginawa ko." Tinitingnan siya ni Rowena ng steady at hindi mabasang ekspresyon. "Bakit ka pa nandito?" Lumunok si Manuel, bahagyang yumuko. "Dahil na-realize ko na karapat-dapat ka ng higit pa sa ibinigay ko sa iyo. At gusto kong itama ang mga bagay kung papayagan mo ako." Naglabas si Rowena ng isang tuyong tawa, walang kasamahan ng katuwaan. "Itama ang mga bagay. Manuel, ginamit mo ang buhay ko bilang laro. Ginamit mo ako para pakainin ang iyong ego. Paano mo plano ayusin yan?" Huminga si Manuel at hinaplos ang kanyang buhok.
Idinonate ko ang perang mula sa pustahan, inamin niya. Lahat ng sentimo. Napamaang si Rowena hindi inaasahan. Ginawa mo, ano? Gusto kong burahin ang bawat bakas ng kasunduan na yan, sabi ni Manuel. Ayokong may bahagi ng nangyari sa atin na may kinalaman dito. Pinagmasdan siya ni Rowena, naghahanap ng kasinungalingan, ngunit wala siyang nakita. Sa unang pagkakataon, si Manuel Diaz ay mukhang ganap na hayag. Huminga si Rowena ng mabagal, ngunit patuloy na mag-ingat. At anong gusto mo sa akin ngayon, Manuel? Tumingin si Manuel sa kanya, talaga siyang tiningnan. Gusto ko lang ng pagkakataon, sabi niya, isang pagkakataon upang patunayan na ito. Itinutok niya ang kamay sa pagitan nila, hindi kailanman naging laro para sa akin. Tinitingnan siya ni Rowena, naguguluhan kung naniniwala ba siya sa kanya. Dahil kung maniniwala siya, hindi niya sigurado kung kakayanin ng puso niyang masaktan muli. Nais kong magkaroon ng pagkakataon na patunayan na maaari akong magbago, sabi ni Manuel. Ang boses ay matatag. Hindi dahil sa isang laro, kundi dahil nagmamalasakit ako sa iyo. Sumikip ang dibdib ni Rowena. Gusto niyang maniwala, ngunit ang takot na masaktan muli ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Kailangan ko ng oras, aminin niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Tumango si Manuel ng walang pag-aalinlangan. Hihintayin ko hanggat kinakailangan. Sa mga sumunod na linggo, ang buhay nilang dalawa ay nagbago sa mga paraang hindi nila inaasahan. Si Manuel, na dating walang pakialam sa kahit ano, maliban sa kayamanan at kapangyarihan, ay nagsimulang maglaan ng oras para sa mga proyekto ng komunidad, mga bagay na madalas pag-usapan ni Rowena sa kanilang mga pag-uusap sa mansion. Hindi lang siya nagsusulat ng mga tseke, nagpunta siya, nakipagkita sa mga tao, nakinig sa kanilang mga problema. At habang inilubog niya ang sarili sa mundong ito, nagsimula siyang makakita ng mga bagay ng iba, mga tao ng iba. Samantala, si Rowena ay nagpatuloy sa pagtatrabaho sa kafe, sinusubukang buuin muli ang kanyang buhay. Ngunit gaano man siya mag-focus sa pag-usad, hindi niya maiwasang mag-isip kay Manuel. Ang mga salita niya sa kafe, ang paraan ng kanyang pagtingin sa kanya, talaga bang nagbago siya? Hindi siya sigurado. Isang hapon habang namimili sa palengke, nakatagpo si Rowena ng isang pamilyar na mukha. Rowena! Si Carmen, ang dati niyang stylist, ay nagsimulang magningning ang mga mata at niyakap siya ng mainit. Ngumiti si Rowena. Carmen, anong ginagawa mo dito? Bumisita ako sa isang proyekto ng komunidad dito sa lugar, paliwanag ni Carmen. Si Manuel ay nagtatrabaho sa ilang kamanghamanghang inisyatiba dito. Talaga siyang dedikado. Nagtaka si Rowena. Si Manuel, dito, alam niyang may kakayahan siya na punduhan ang mga proyekto, ngunit hindi niya inaasahan na personal siyang makikialam. Nandyan ba siya ngayon? Tanong niya. Sinusubukang maging kaswal, ngunit hindi nagtagumpay. Lalong sumik ang ngiti ni Carmen. Oo, at dapat mong makita siya, Rowena. Hindi na siya ang dati. Dinala ni Rowena ang mga salitang iyon sa buong daan pa uwi. Gaano man siya subukang pigilan ito, may isang bagay sa kanyang kaibuturan na nagsasabing panahon na para malaman niya ang katotohanan sa sarili. Kinabukasan ng umaga, huminga ng malalim si Rowena at pumasok sa mga bakal na pinto ng Diaz Mansion. Hindi niya alam kung ano ang inaasahan niyang matutuklasan, ngunit kailangan niyang makuha ang mga sagot. Si Manuel ay nasa hardin, napapaligiran ng grupo ng mga bata. Nakayuko siya, kausap ang mga bata, nakikinig. Tumawa siya sa isang sinabi ng isa sa kanila at sa unang pagkakataon, nakita siya ni Rowena bilang isang tao. Nang tumalikod siya at nakita siya, tumigil siya saglit bago tumayo at naglakad papunta sa kanya. Rowena, bati niya, ang mga labi ay may pag-aalinlangan ng ngiti. Hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Kailangan kong makita ito sa sarili ko.
Sagot niya, ang tingin ay napunta sa mga bata. Sinabi sa akin ni Carmen ang mga proyekto na ginagawa mo. Tumango si Manuel, isinuksok ang mga kamay sa kanyang mga bulsa. Ikaw ang nagbigay inspirasyon sa akin, Rowena. Na-realize ko na mayroon akong lahat ng kapangyarihan, lahat ng impluensya at nasayang ito hanggang sa nakilala kita. Pinagmasdan siya ni Rowena, hinahanap ang kahit anong bakas ng lalaking minsang nanakit sa kanya. Ngunit may isang bagay na iba sa kanyang mga mata ngayon, isang bagay na totoo. Talaga bang nagbago ka na? Bulong ni Rowena. Nagpapakabuti ako, simpleng sagot ni Manuel, at gagawin ko ang lahat upang patunayan ito sa iyo. Huminga ng malalim si Rowena, ramdam ang bigat na umangat mula sa kanyang mga balikat. Manuel, hindi ko alam kung kaya kong kalimutan ang nangyari, pero siguro maaari kitang mapatawad. Ang mga mata ni Manuel ay kumislap ng pag-asa. Iyon na lang ang kaya kong hilingin. Ang kanilang pag-uusap sa hardin ay nagsilbing simula. Bagamat nag-aalangan, tinanggap ni Rowena ang imbitasyon ni Manuel na manatili para sa tanghalian sa mansyon. Isang maliit ngunit makulay na hakbang patungo sa pagpapagaling. Magkaibang-magkaiba ang atmosfera, wala na ang tensyon, ang pagpapanggap. Si Rowena na dating maingat ay tila mas komportable habang si Manuel ay mas bukas, mas mahina kaysa dati. Nakita ko ang mga bata sa hardin, sabi ni Rowena habang inilalapag ang kanyang tinidor. Talaga kang nakikialam sa mga proyektong ito, hindi ba? Tumango si Manuel. Sa unang pagkakataon, nararamdaman ko na talagang gumagawa ako ng makabuluhang bagay at utang ko iyon sa iyo. Itinaas ni Rowena ang isang kilay. Sa akin? Oo, inamin ni Manuel na may maliit na ngiti. Pinakita mo sa akin kung gaano ako kalayo sa realidad. Ang mga kwento mo, ang lakas mo. Ginising nila ako sa kung sino ako at kung anong ginagawa ko sa buhay ko. May isang bagay na gumalaw sa loob ni Rowena. Tila totoo ang mga sinabi ni Manuel, ngunit hindi madali para kay Rowena na magtiwala muli. Manuel, maingat na sabi niya, hindi sapat na sabihin mong nagbago ka. Mas mahalaga ang mga aksyon kaysa mga salita. Alam ko, sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Kaya patuloy akong magpapakita ng mga aksyon. Sa mga sumunod na araw, inimbitahan ni Manuel si Rowena na makita ang mga proyektong kanyang ginagawa. Sa una, tumanggi siya. Ngunit ang pagka-curious at ang nararamdamang hindi pa tapos na bagay ay nag-udyok sa kanya na tanggapin. Pumunta sila sa isang paaralan ng komunidad na undergoing renovations na pinunduhan ng mga inisyatiba ni Manuel. Inaasahan ni Rowena na magiging out of place si Manuel, awkward sa mga bata at mga volunteer. Ngunit sa kanyang gulat, hindi siya ganon. Lumapit ang mga bata upang batiin siya, malugod siyang tinanggap ng mga volunteer at si Manuel, ang dating mayabang na negosyante, ay nakinig sa mga problema ng mga tao na parang talagang mahalaga sila. Hindi siya basta nagbigay ng pera sa isang problema, nagmalasakit siya. At sa unang pagkakataon, nag-isip si Rowena. Marahil talagang nagbabago ang mga tao. Magaling ang ginagawa mo, komento ni Rowena habang pinagmamasdan si Manuel na kausap ang isang guro tungkol sa mga pangangailangan ng paaralan. Tumingin si Manuel sa kanya, may maliit, taos-pusong ngiti. Hindi ko akalain na magiging ganito kahalaga ito sa akin. Hindi ko naisip kung gaano kasaya ang magtulungan. Ngumiti si Rowena at naramdaman niya na may isang bagay na gumalaw sa loob niya. Sa unang pagkakataon, talagang naniwala siya na hindi lang palabas si Manuel. Ngunit sa kabila ng mga pag-usad, alam ni Rowena na kailangan pa niya ng espasyo. Hindi madaling burahin ang nakaraan. Isang umaga, habang magkasama silang nagkakape sa mansyon, inilapag ni Rowena ang kanyang tasa at huminga ng malalim. Kailangan ko nang bumalik sa kafe, sabi niya ng mahinahon.
Nagkunot ang noo ni Manuel, kitang-kita ang pagkabigo, ngunit tumango siya. Kung iyon ang kailangan mo, naiintindihan ko. Nagbigay si Rowena ng maliit na ngiti ng pasasalamat. Hindi ibig sabihin na hindi ko nakikita ang lahat ng ginagawa mo. Kailangan ko lang ng mas maraming oras. Tumango si Manuel, ang boses ay matatag. Hihintayin kita, Rowena, hanggat kinakailangan. Nanatiling tahimik si Rowena ng sandali, tinitingnan ang mga mata ni Manuel para sa pagiging totoo. Sa wakas, nagsalita siya. Ang pagbabago ay nangangailangan ng oras, Manuel, at ganun din ang pagpapatawad. Alam ko, sagot ni Manuel na nag-aalok ng malambot ng ngiti na may pangunawa, at handa akong maghintay hanggat kinakailangan. Ang mga linggong sumunod ay puno ng mga sandali ng muling pagkakaugnay sa pagitan ni Rowena at Manuel. Dinala siya ni Manuel upang makita ang mga proyektong panlipunan na sinimulan niya. Habang inimbitahan siya ni Rowena na mag-spend ng oras sa kafe, pinaparanas sa kanya ang mundong kanyang nakasanayan. Dahan-dahan, nagsimula nang mapansin ni Rowena ang isang hindi maikakailang pagbabago. Ang lalaking nakatayo sa tabi niya ngayon ay hindi na ang parehong tao na nakilala niya ilang buwan na ang nakararaan. Isang araw inimbitahan siya ni Manuel sa isang charity event sa isa sa mga barangay na pinagtatrabahuhan niya. Nais niyang makita kung paano siya magpakita sa ganitong mga okasyon, kaya sumang-ayon siyang pumunta. Sa kaganapan, habang nagsasalita si Manuel tungkol sa mga patuloy na pagbabago sa komunidad, ang mga mata niya ay natagpuan ang mga mata ni Rowena sa mga tao at ngumiti siya. Pagkatapos ng kanyang talumpati, naglakad siya papunta at iniabot ang kanyang kamay. Sumama ka sa akin, may gusto akong ipakita sa iyo. Habang nagtataka, sumunod si Rowena sa kanya pabalik sa mansyon, partikular sa hardin kung saan naganap ang ilan sa mga pinakamahalagang pag-uusap nila. Ngunit sa pagkakataong ito, ganap itong binago. Malambot, kumikislap na mga ilaw ang nakabitin mula sa mga puno na naglalabas ng maligamgam na liwanag sa buong espasyo. Isang daanan ng mga petals ng bulaklak ang nagpatungo sa isang magandang dekoradong arko na pinalamutian ng pula at puting mga rosas. Sa ilalim ng arko ay isang maliit na mesa na nakaset para sa dalawa, may kasamang bote ng alak at 2 baso na naghihintay para sa kanila. Nabigla si Rowena, ang hininga ay humigpit sa kanyang lalamunan. Manuel, ano itong lahat? Maingat na hinawakan ni Manuel ang kanyang kamay, inakay siya patungo sa daan ng petals. Isang bagay na kailangan kong gawin. Habang umabot sila sa arko, humarap siya kay Rowena. Ang hawak ay matatag ngunit malumanay. Rowena, binago mo ang buhay ko sa mga paraang hindi ko naisip. Nagsimula siya, ang boses ay matatag ngunit puno ng emosyon. Bago kita makilala, wala akong laman, abala sa kontrol, tagumpay at lahat ng bagay na hindi talagang mahalaga. Ngunit ipinakita mo sa akin kung ano ang talagang mahalaga. Ang mga mata ni Rowena ay kumikislap ng mga hindi pa naipapahid na luha, ngunit nanatiling tahimik siya, pinapayagan siyang magpatuloy. Alam kong ang simula natin ay nakatayo sa isang sirang bagay, inamin ni Manuel, at hindi ko kayang baguhin ang nakaraan. Ngunit ang kaya ko lang gawin ay magbigay sa iyo ng isang hinaharap na totoo, kung saan ang pag-ibig at tiwala ang unang ipinamumuhay. Binitiwan niya ang kanyang mga kamay, saglit, naglabas ng maliit na velvet na kahon mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos, huminga ng malalim si Manuel at lumuhod siya sa harap ni Rowena. Ang mukha ay puno ng kahinaan na hindi pa niya nakita kay Manuel. Rowena, sabi niya, ang boses ay nanginginig, ayokong maging asawa mo dahil sa isang kontrata o pustahan. Gusto ko na maging asawa kita dahil mahal kita. Dahil gusto ko ng buhay na kasama ka na itinayo sa tiwala, respeto
at tunay na pag-ibig. Binuksan niya ang kahon, ipinakita ang isang maingat na singsing. Pakakasalan mo ba ako para sa tunay na pagkakataon na ito? Napahalakhak si Rowena, ang mga kamay ay pumunta sa kanyang bibig habang pinipigilan ang mga emosyon. Ang sakit mula sa nakaraan ay nariyan pa, ngunit nang tinitingnan niya si Manuel, nakita niya ang isang bagay na hindi maikakaila. Pagiging tapat, pagsisisi at higit sa lahat, pag-ibig. Isang luha ang dumaloy mula sa kanyang pisngi nang bumulong siya. Oo, Manuel, tinatanggap ko. Ang mukha ni Manuel ay kumislap ng purong kaligayahan. Ipinagsuot niya siya ng singsing at tumayo, niyakap siya ng malalim at mahigpit. Nanatili sila roon, magkayakap sa ilalim ng malambot na liwanag ng hardin, parang ang buong mundo ay nawala. 2 buwan ang lumipas at ang parehong hardin ay witness sa isang bagong kabanata sa kanilang kwento. Sa pagkakataong ito, mas nakamamangha ang setting. Ang mga sariwang bulaklak ay nagtakip sa daan at ang mga kandila ay nagbigay ng mainit na liwanag, lumilikha ng isang eksenang parang magic. Si Rowena, na nakasuot ng isang eleganteng puting gown na may detalyadong burda, ay naglalakad patungo kay Manuel. Ang puso ay mabilis na tumitibok sa bawat hakbang. Ang maliliit na puting bulaklak ay iniweave sa kanyang buhok, bagay na bagay sa kanyang kumikislap ng ngiti. Si Manuel ay nakatayo sa altar, nakasuot ng klasikong itim na suit. Ang mga mata ay kumikislap ng emosyon habang pinagmamasdan siya habang lumalapit. Ang bawat hakbang na ginawa ni Rowena ay nagdala ng pangako, hindi ng pagiging perpekto, ngunit ng isang pag-ibig na nasubok at tumagal. Ang mga bisita, mga kaibigan, mga volunteer at mga tao na naging mahalaga sa kanilang paglalakbay ay tahimik na nanonood. Alam nila kung ano ang ibig sabihin ng pag-iisang dibdib na ito ay hindi lang isang seremonya, kundi isang patunay ng pagbabago, pagtubos at pag-ibig na lumaban upang umiral. Nang dumating na ang oras para sa mga pangako, maingat na kinuha ni Manuel ang mga kamay ni Rowena. Ang boses ay matatag, ngunit puno ng emosyon. Rowena, ikaw ang pinakamahusay na nangyari sa buhay ko. Ipinapangako ko na mamahalin kita, igagalang kita at tatayo ako sa iyong tabi sa bawat pagsubok na ibinibigay ng buhay. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maging mas mabuting tao. Ang boses ni Rowena ay nanginginig ng kaunti habang siya ay sumagot. Ang mga mata ay nakatutok sa kanya. Manuel, ipinakita mo sa akin na ang mga tao ay maaaring magbago at na ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ay nangangailangan ng lakas ng loob. Ipinapangako ko na sasamahan kita, hindi dahil kailangan ko, kundi dahil pinipili ko, ngayon at palagi. Nang ipahayag ng officiant na sila ay mag-asawa, niyakap ni Manuel si Rowena at hinalikan siya ng matagal. Ang mga bisita ay sumabog sa mainit na palakpakan. Ang mga petals ng rosas ay bumagsak sa kanila habang magkayakap sila. Alam na ang momentong ito ay totoo. Ang reception ay puno ng musika, tawa at walang katapusang sayawan. Nanatili silang magkahawak kamay sa buong gabi, pinapahalagahan ang bawat sandali. Alam na sa kabila ng kanilang magulong simula, pinili nila ang isa't isa ngayong pagkakataon para sa mga tamang dahilan. Pero ano sa tingin mo? Tama ba ang desisyon ni Rowena na patawarin si Manuel? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. I-rate ang kwento mula 0 hanggang 10 at huwag kalimutan mag-subscribe sa channel para sa iba pang mga emosyonal na kwento. I-click dito para manood ng isa pang kamangha-manghang paglalakbay.